Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal namin Diyos. Papuri, pasasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Linggo na naman pong muli, kami po ay muli nadudulog sa iyong banal na harapan upang makinig ng iyong salita at tumanggap ng iyong banal na katawan at dugo. Nawa Ama, ang lahat ng iyong mensahe sa linggong ito ay manatili at maisakatuparan namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Lagi mo kaming gagabayan, O Jesus, sa patuloy naming paglalayag sa dagat ng buhay. Nawa kami ay hindi mawalay sa iyo at patuloy mo kaming akayin patungo sa daan ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli ang aking paanyaya, huwag po natin kalimutan na tayo ay magsimba, tayo ay manalangin, magpuri at magpasalamat sa Diyos, at lalong-lalo na ang siya ay tanggapin sa banal na Eucharistia. Linggo na naman, linggo ng pasasalamat, ng papuri, pagtanggap at pagkilala sa kadakilaan ng Diyos sa atin. Mga kaibigan, napakaganda po ng Ebanghelyo natin ngayon mula po sa aklat ni San Marcos, ano po, na kung saan si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay napakahaba ng nilakbay at napakarami ng kanilang mga ginawa, pagpapagaling, pagpapakain, pangangaral sa mga tao, mga unti-unting naniniwala at nananalig sa ating Panginoong Diyos. Kung kaya sa unang bahagi ano po ng Ebanghelyo ay inayahan ng ating Panginoong Yesus na ang kanyang mga alagad ay samahan siya sa ilang upang mamahinga. Maari magpahinga dahil sa dami ng kanilang ginawa. Kailangan nilang mag-recharge o they need to rejuvenate themselves. Ika nga. At the same time, sa kasama nito ay maaring kasama rin ang pananalangin, ang pagpupuri, pasasalamat sa Ama sa kanyang paggabay sa banal na Espiritu Santo sa pagtulong sa kanila upang maisakatuparan ang kanilang mga gawain. Ngunit hindi natin maikakaila sa ikalawang bahagi na ito ay napakarami po ng tao na sumunod po sa kanila. Naghihingi ng kanilang awa, nanghihingi ng tulong ni Jesus na sila ay pagalingin, sila ay bigyan ng makakain at maaring uhaw sa pakikinig ng banal na salita ng ating Panginoong Jesus. Kung kaya naahawa o nahabag ang Diyos at hindi niya mapahindian at hindi niya kayang tiisin ang mga taong may pananalig at unti-unting kumikilala sa kakayahan ni Jesus, ano po, sa mga biyaya na ibinibigay ng Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kung kaya patuloy siyang nagpagaling, patuloy siyang nangaral, patuloy siyang nagbigay maari ng mga makakain, ang nagbigay ng mga himala sa pagkakataong ito sa kabila ng kanyang pagiging pagod, sa kabila ng kanyang pagiging maaaring inaantok sa haba ng kanilang nilakbay. Mga kaibigan, ano ba ang nais na maaring iparating sa atin ng ating Panginoon sa Ebanghelyo natin sa linggong ito? Dalawang bagay, ano po? Una, tayo bilang mahina, bilang may kahinaan, bilang isang tao, tayo ay napapagod. Tayo po ay pinanghihinaan din ng ating kalooban. Tayo ay minsan pinanghihinaan ng ating, sabihin natin, yung espiritu ng paglalaki, ika nga, espiritu ng pagpupursige. Dumarating tayo sa panahon na tayo ay nagkakaroon ng pagkabagabag sa ating sarili. Dumarating sa panahon na tayo ay may pagkalito, maaring tayo ay pinanghihinaan, tayo ay napapagod. Ito ay isang paanyaya ng Diyos para sa ating lahat. Huwag po natin kalimutan na tumahimik sa mandali, magpahinga. Maaring sa kwarto o maaring sa isang lugar na kung saan mararamdaman natin na tayo ay nare-relax ng unti-unti, papahinga ng kahit papano upang magkaroon tayo ulit ng lakas sa mga susunod pang mga araw. Maaring makabalik sa lakas
sa pamamagitan ng ating pamamahinga, ng ating pananalangin, ng ating pakikiisa sa Panginoon upang may pagpatuloy pa natin yung mga gagawin natin sa mga susunod pang mga araw. Siguro isang halimbawa, 'pag tayo ay maraming ginagawa sa bahay, naglilinis, nagluluto, namamalansya ng damit ng ating mga anak, bibigyan ng pagkain, aasikasuhin ang ating asawa o aasikasuhin ang ating mga anak. Siguro kailangan din natin magpahinga at hayaan po natin yung ating pagpapahinga ng mga ilang ilang minuto o isang oras man ay ipahinga natin sa piling ng Diyos. Sapagkat ang pagpapahinga na ito, kung ito ay inaalay natin at ginagawad natin sa Panginoon at sa piling ng Diyos ay mas lalo tayo magkakaroon ng tinatawag ng karampatang kasaganaan, karampatang kapahingahan sapagkat inuuna natin ang mga gawain at pangalawa, hindi natin nalilimutan ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Maaring tayo ay pinanghihinaan, maaring tayo ay nauubusan, ika nga, ng ating pisikal na lakas. Subalit ang paanyaya ng Diyos, huwag natin aabusuhin ang ating sarili. Magpapahinga rin tayo paminsan-minsan, kagaya ng ginawa ng Jesus, ng ating Panginoong Jesus. Subalit, sa gitna nito, huwag tayong makalilimot na tumulong sa ating kapwa. Huwag natin kalilimutan na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa ating kapwa. Alam ko po dumarating tayo sa punto minsan tayo ay yung sinasabi nila na nabuburyo, yung parang sobrang pagod na pagod, parang naiinis ka or sabihin natin na parang wala man lang tumutulong sa'yo, parang hindi ka nila naintindihan, wala man lang nag-appreciate sa'yo. Dumarating sa buhay natin ang ganyang bagay, mga minamahal kong mga kapatid. Kagaya ni Jesus, sa dami ng kanyang ginawa, iilan ang nag-appreciate sa kanya. Sa halip, siya pa ay ipinako sa krus at doon siya namatay. Mga kaibigan, ang tunay na paglilingkod at ang tunay na pagsunod sa ating Panginoon, bagamat maraming hindi nakaiintindi, bagamat maaring tayo ay tinutuligsa, ika nga, at maraming mga kasiraan na tayong naririnig sa iba, patuloy tayong maglingkod. Patuloy tayong mamalakaya. Patuloy nating gawin ang mga mabuti, ang nakabubuti para sa iba, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating ah, mga anak o sa asawa. Tuloy-tuloy lang po natin. Sa gitna ng lahat ng nangyayari ito, ika nga, magpapahinga paminsan-minsan. Kailangan natin manalangin. Kailangan natin i-recharge ang ating sarili. Kailangan natin iugnay muli ang ating sarili sa ating Panginoon upang ang salita ng Diyos, ang kanyang pangungusap sa bawat isa sa atin, ang magiging kapahingahan ng ating puso, ng ating isipan, ng ating pagkatao, at lalong-lalo na kapahingahan po ng ating kaluluwa. Huwag po natin kalilimutan, ang Diyos ay naririyan sa patuloy nating pagkilos, sa patuloy nating pagtulong sa mga nangangailangan o sa simbahan, sa ating paglilingkod, sa ating mga gawain. Huwag tayong makakalimot. Kailangan natin ng mga maybe ilang minuto o isang oras o maaring 2 oras na ipahinga ang ating sarili, kapiling ang Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pamamagitan ng siguro pag-a-appreciate ng maraming bagay na sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating karupukan bilang tao, bilang makasalanan, ay tayo ay inaanyayahan lagi at binibigyan ng Diyos ng kapahingahan upang magpagpanibago ang ating paglilingkod sa Kanya. Huwag natin pong susukuan, minamahal ko mga kapatid. Huwag tayong mapapagod at huwag nating titigilan. Dahil ang lahat ng ating ginagawa na pagtulong sa ating kapwa, paglilingkod, yan ay nakikita at nararamdaman at naririnig ng ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya katulad ng ginagawa ni Jesus, sa gitna ng kanilang pamamalakaya, alam niya kahit siya mismo bilang anak ng Diyos, kailangan niya ang mamahinga, kailangan niya ang manalangin, kailangan niyang papagpanibaguhin ang kanyang kaugnayan sa ating Panginoon, sa ating Ama, ika nga,
upang mas lalo siyang pagtibayin sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo sa pagpapatuloy ng kanyang misyon sa mundo. Tayo rin ay, ay ganito rin ang inaasahan ng ating Panginoon. Huwag tayong mapapagod ng sobra-sobra kung kinakailangan magpahinga, subalit huwag tayong panghihinaan, huwag tayong manghihinawa. Patuloy tayong kumilos, patuloy tayong maglingkod, sapagkat ang mga maliliit na bagay na maaari nating magawa sa ating kapwa, iyan ay nakikita, nararamdaman at nararanasan ng ating Panginoon. Magpahinga rin tayo pag may oras. Ika nga sabi nila, rest ka din pag may time. Ano po, siguro maaaring bigyan natin ng halimbawa, sa panahon ngayon, meron tayong tinatawag na napakaraming mga marites na wala nang iniintindi kundi ang mga buhay ng may buhay. Wala nang iniintindi kundi siraan ng kanilang kapwa, yung dala ng kanilang inggit, dala ng kanilang pagiging mayabang, pagmamalaki, dala ng kawalan ng kababaan ng loob. Wala nang ginawa kundi imarites ang kanilang kapwa. Alam nyo, sa mga kapwa ninyo o kaibigan o kakilala na mahilig magmarites, yung mga kakilala ninyo, pag meron kayong pagkakataon, sabihin ninyo, "Uy ate, uy kuya, rest ka din paminsan-minsan. Rest din sa pagiging marites pag may time ha. Baka nakakalimutan mo na ang ating Panginoon. Baka nakakalimutan mo ng maglingkod sa kapwa. Baka nakakalimutan mo ng tulungan ng iyong mga anak o ang iyong asawa, ipagtimpla ng kape, ipagluto ng makakain, o ipaghanda ng baon ng iyong mga anak. Dahil sa puro pagmamarites, rest din pag may time. Bawas-bawasan ang pagmamarites para makita naman natin na meron tayong dapat na gawin para sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay. Hindi rin yan kaiba sa mga kalalakihan. Siguro bawas-bawasan din natin yung mga kaluguran ng ating isipan, ng ating sarili sa maraming bagay, sa ating barkada, sa ating mga kaibigan. Nakakalimot na tayo sa ating asawa, sa ating mga anak. Rest din pag may time, kaibigan. Baka maaring ito ay isang paraan din para pinapaalala sa iyo ng Diyos na tayo ay may paanyaya araw-araw na gumawa ng mabuti at ito ay dapat natin simulan sa ating mga mahal sa buhay hanggang sa maipakita natin sa ating mga kaibigan at sa komunidad na ating ginagalawan o ating sinasamahan. Always remember, mga kaibigan, there is always ample time to rest with the Lord. There is always an ample time to be able to see the fruits of God's work in our lives. But we will never be able to appreciate that, not unless we have some time with the Lord to listen to Him, to pray, and to seek His guidance in our day to day lives. Even in the utmost busyness of our life, let us try our very best to spend some time resting with the Lord in our prayers, maybe in our quiet moments, kahit mga ilang minuto lang sa araw-araw, magpahinga, manalangin, magpuri sa Panginoon, at ituloy muli natin ang ating gawaing makadiyos. Pagpalain po tayo ng poong may kapal. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa araw na ito. Patuloy kaya namin magawa at patuloy namin kayanin, Panginoon, ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong inspirasyon ang makatulong sa aming kapwa sa abot ng aming makakaya. Maipahayag namin sa kanila ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig. At huwag po ko sana kami makalimot, Panginoon, na magkaroon ng kapahingahan sa piling mo sa paraan ng pananalangin, paraan ng pananahimik. Stop muna, Panginoon, sa pagiging busy sa maraming bagay. Stop muna, Panginoon, sa maraming iisipin at alalahanin. Sa halip ay manahan ka sa aming puso't isipan at kami ay muling magkaroon ng mas matibay na ugnayan sa iyo. Hinihiling namin ito, Ama,
Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen.